Sa iba pang balita, nalubog sa tubig baha ang malaking bahagi ng Catanduanes dahil sa walang patid na pagulang dulot ng shear line. Sa ngayon ay puspusan ang relief operations ng mga otoridad sa mga apektadong residente. Ang detalye sa report ni Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac. Matinding pagbaha ang naranasan ng Catanduanes dahil sa walang tigil na pag-ulan na dulot ng shear line. Sa Bagamanok, halos umabot na sa bubungan ng mga bahay ang tubig sa Barangay Kahan. Nagmistulang dagat naman ang sitwasyon sa Pacogon, San Miguel matapos bahain ang malaking bahagi ng lugar. Hindi rin nadaanan ng mga sasakyan ang kalsadang yan sa sitio Bariorong, Barangay Mabini, Panganiban. Sa bayan ng Viga naman, nasira ang bahagi ng tulay sa Pilot Bridge sa Barangay San Isidro dahil sa flash flood. Kaya ang mga motorista at mga residente rito, pinayuhan ng mga otoridad na mag-ingat sa pagdaan sa nasabing lugar. Nabalahaw naman ang patient transport vehicle na yan ng Higmoto District Hospital sa Muning National Road sa Baras dahil sa mud flow. Agad namang sumaklolo ang Bureau of Fire Protection at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Baras upang mailigtas ang mga sakay nito. Naging pahirap pa naman ang pagsagip ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Miguel sa 3 bangkero na inanod ng malakas na tubig sa Barangay Ubo. Habang patuloy na pinaghahanap ng Philippine Coast Guard ang isa pa nilang kasama. Sa tindi ng epekto ng shear line sa isla, libo-libong Katandunganon ang inilikas matapos ipag-utos ni Governor Patrick Asanza ang mandatory evacuation sa lahat ng mga apektadong bayan. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Patuloy naman ang clearing operations ng mga otoridad sa ilang lugar na tinamaan ng landslide. Habang ongoing din ang relief operations ng Department of Social Welfare and Development alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking mabilis at sapat ang tulong na maipararating sa mga pamilyang naapektuhan ng naturang kalamidad. Mula rito sa Catanduanes, para sa Integrated State Media, Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.